Malayo sa ingay at usok ng syudad, nakatayo ang isang malaki at marangyang mansyon na gawa sa matitibay na bato at makakapal na salamin. Ito ang tahanan ni Retchie at Diane, isang magkasintahan na sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang katangian ay pinagbuklod sila ng iisang nararamdaman. Si Diane na may tindig at ugaling parang isang lalaki, matipuno, seryoso at laging handang magtanggol, ang nagsisilbing haligi ng kanilang tahanan. Si Retchie naman ang ilaw, mahinhin, maganda at puno ng pagmamahal, ang nagbibigay ng init at ginhawa sa kanilang tahanan. Sila ay mayaman, mayroong mga tapat na katulong, isang magaling na driver at mga gwardyang nagbabantay sa bawat sulok ng bakuran at gate. Para sa iba, sila ay perpekto. Ang lahat ng bagay na nais nila ay nasa kanila na. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, may isang bagay na kulang. Isang bagay na kahit gaano pa sila kayaman ay hindi nila mabibili o kayang ibigay ng kalikasan. Ang isang anak. Lumipas ang mga taon at lalong lumalalim ang pagnanais nila na may mapag-arugaan. Nais nilang may tumawag sa kanila ng nanay o ina. Dahil sa kanilang kalagayan bilang parehong babae, alam nilang imposible silang magkaanak sa natural na paraan. Kaya naman, napagpasyahan nilang mag-ampon. Gusto nilang magbigay ng tahanan at pagmamahal sa isang batang nangangailangan. Iyon ang akala nila. Isang hapon, nagtungo sila sa isang malawak at lumang bahay ampunan na nakatago sa paanan ng bundok. Matanda na ang gusali, puno ng mga bitak ang pader at tila ba laging nababalot ng mga kapal na ulap at lamig. Doon nila nakita si Uno. Si Uno ay isang batang lalaki na nasa edad 5 taon. Sa unang tingin, siya ay kaakit-akit at maamo ang muka. Mayroon siyang maputing balat, kulot na buhok at mga matang tila kayumanggi kapag nasisinaga ng araw. Nakangiti siya ng matamis, isang ngiti na nakabibighani at nakakatunaw ng puso. Ngunit merong kakaiba sa kanya. Tahimik siya, sobrang tahimik. Hindi siya umiiyak, hindi nagkakalat at hindi man lang tumatawa ng malakas tulad ng ibang mga bata. Ang mga namamahala sa bahay ampunan ay umiiwas ng pag-usapan si Uno. May mga bulong-bulungan na hindi nila alam kung saan talaga galing ang bata. Isang umaga, natagpuan na lamang daw ito sa tapat ng malaking pintuan ng ampunan, nakabalot sa puting kumot at nakatingin sa kawalan. Walang nakakaalam kung sino ang mga magulang niya, kung saan siya pinanganak o kung ano ang kanyang pinagmulan. Walang record, wala ring kasaysayan. Parang biglaan na lamang siyang sumulpot mula sa kawalan. Nang tanungin ni Diane at Retchie ang namamahala, ang sagot lamang nito ay puno ng panginginig. Hindi namin alam kung sino siya. Hindi namin alam kung ano siya. Pero parang hindi siya dapat nabuhay. Parang may sumpa na sumusunod sa kanya. Ngunit kung nais niyo siyang ampunin, maaari niyo siyang iuwi. Walang sino man ang nagnanais na mapunta sa kanila ang batang ito. Hindi nila pinansin ang mga babala. Para kina Diane at Retchie, si Uno ay regalo ng langit. Inakala nilang ang katahimikan nito ay dahil lamang sa pagkawala ng kanyang pamilya. Masaya silang umuwi bitbit ang bata, puno ng pag-asa at pangako na ibibigay ang lahat ng magagandang bagay sa kanya. Sa mga unang linggo, maayos ang lahat. Si Uno ay mabait, kakain, matutulog at susunod sa utos. Ngunit unti-unting napansin ni Retchie at Diane ang mga kakaibang pangyayari. Ang temperatura sa loob ng bahay ay laging bumabagsak kapag nandyan ang bata. Kahit nakasindi ang lahat ng ilaw, tila ba may mga sulok na nananatiling madilim. Tila may mga aninong nagtatago at nagmamasid. Ang mga alagang aso nila, na dating masigla at palakaibigan, ay nagsimulang umungol, tumahol ng galit sa kawalan, at sa huli ay tumakas na lamang dahil sa takot. Ngunit ang tunay na katatakutan ay nagsisimula lamang kapag lumulubog ang araw at tinatabunan ng dilim ang buong paligid. Si Aling Marta, ang matagal na nilang katulong na namamahala sa kusina. Siya ay matapang at sanay sa gawain, ngunit simula nang dumating si Uno, lalo siyang nagiging balisa. Isang gabi, bandang 2:00 na madaling araw, nagising si Aling Marta dahil sa tunog ng mga kalderong nagbabanggaan mula sa kusina. Inakala niyang nakalimutan niyang patayin ang gasera o maayos ang mga gamit.
Bumangon siya at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ang buong bahay ay tahimik, tanging ang kaluskos lamang mula sa kusina ang naririnig. Habang papalapit siya, lalong lumalamig ang hangin at ang amoy ng nilalangaw na karne at nabubulok na bagay ay biglang umalingasaw. Pagdungaw niya sa pinto ng kusina, nakita niya si Uno. Nakatayo ito sa gilid ng madilim na silid, ngunit hindi ito ang batang kilala niya. Ang maamo at puting mukha ni Uno ay nagbago. Ang kanyang balat ay naging kulay abo, puno ng mga ugat na itim na gumagapang mula sa kanyang leeg papunta sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata, wala na ang kayumangging kulay nito. Ito ay naging purong itim, walang puti, walang tingin, parang dalawang malalim na hukay papunta sa impyerno. Ang kanyang bibig ay napakalaki, nahati hanggang sa kanyang mga tenga at puno ito ng matatalim at mahahabang ngipin, tila panghimay ng laman at buto. Nakita ni Aling Marta na hawak ni Uno ang isang buhay na daga at sa harap ng kanyang mga mata, kinagat nito ang ulo ng hayop at sinipsip ang dugo habang nakatingin ng diretsyo sa kanya. Nais sumigaw ni Aling Marta, ngunit parang may kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang umatras, ngunit gumalaw si Uno ng mabilis. Sobrang bilis na hindi kayang habulin ang paningin ng tao. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Marta. Ang malaki at matatalim na kuko ng bata ay humawak sa mukha ng matanda. "Gusto mo bang sumama sa akin sa dilim?" Bulong ng boses na hindi bata ang tunog. Ito ay halo ng iba't ibang tinig, parang libu-libong kaluluwa na nagsasalita ng sabay-sabay. Napunit ang laman ng mukha ni Aling Marta. Ang mga daliri ni Uno ay tumagos mula sa pisngi palabas sa bibig. Walang nakarinig ng kanyang sigaw dahil agad niyang tinanggal ang kanyang dila. Sa pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, natagpuan siya ng mga gwardya sa umaga, nakabitin sa kawit ng karne sa kusina, walang mata, at ang kanyang tiyan ay binuksan at inayos na parang niluto. Ang lahat ng bintana at pinto ay nakasarado mula sa loob. Si Uno ay natutulog ng mahimbing sa kanyang kama, nakangiti. Lumaganap ang takot sa buong sambahayan. Sinabi ni Dayan sa mga natitirang tauhan na aksidente lamang iyon o gawa ng mga magnanakaw. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang mali ang lahat. Si Retchie naman ay nagsimulang mapansin na kapag hinahaplos niya ang buhok ni Uno sa gabi, ang ulo nito ay parang may mga buto na hindi tama ang hugis at ang katawan ay malamig na parang bangkay. Sumunod na biktima ay si Carding, ang kanilang driver. Siya ay malakas ang pangangatawan, laging may dalang baril at walang kinatatakutan. Ngunit noong gabing iyon, nagbago ang kulay ng kanyang muka dahil sa takot. Nagising siya dahil sa katok sa bintana ng kanyang kwarto sa tabi ng garahe. Pagtingin niya sa labas, nakita niya si Uno na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakasuot ito ng puting damit na ngayon ay puno ng mga mantsang pula. Tila may ibinubulong ito at tinatawag si Carding. Lumabas ang driver. Bitbit ang kanyang flashlight at baril. "Uno, anong ginagawa mo dito? Bakit ganyan ang suot mo?" tanong niya. Hindi sumagot si Uno. Dahan-dahan itong lumingon. Ang leg nito ay umikot ng pabaliktad, isang posisyong imposible para sa tao. Ang kanyang mga kamay ay humaba at ang mga daliri ay naging parang mga kawit na bakal. Ang lupa sa paligid ay nagsimulang umugong at ang mga ilaw ay kumurap-kurap hanggang sa tuluyang mamatay. Sinubukang barilin ni Carding ang bata, ngunit ang bala ay dumaan lamang sa katawan nito na parang usok. Sa halip, naramdaman ni Carding ang matinding hapdi sa kanyang mga binti. Tumingin siya pababa at nakita niyang ang sarili niyang mga ugat at litid ay hinihila palabas ng kanyang balat gamit ang mga aninong lumalabas mula sa anino ni Uno. "Kailangan ko ng lakas," ungol ng nilalang. Pinanood ni Carding habang unti-unting hinihila palabas ang kanyang mga ugat. Ginagamit itong parang lubid upang itali ang kanyang mga kamay at paa. Ipinatong siya ni Uno sa ilalim ng gulong ng malaking sasakyan. Gamit ang mahahabang kuko, pinihit nito ang susi ng sasakyan at pinatakbo ito pabalik-balik sa katawan ni Carding hanggang sa wala nang matira na kahit anong hugis ng tao. Sa umaga, nakita ni Dayan at Retchie ang sasakyang puno ng dugo at laman. Si Uno ay naglalaro sa damuhan, hawak ang isang peraso ng buto at masayang masaya. Dito na nagsimulang matanto ni Dayan at Retchie ang katotohanan. Ang batang inampun nila ay hindi tao. Ito ay isang halimaw, isang nilalang na isinumpa at hindi dapat ipinanganak dahil sa panganib na dulot nito.
Ito ay isang bagay na nagkukubli sa anyo ng isang inosenteng bata. Naghihintay lamang ng pagkakataon upang ubusin ang lahat ng buhay na nasa paligid nito. Gustuhin man nilang itapon o ibalik ito, pero huli na. Kapag sinusubukan nilang ilayo si Uno sa bahay, ang mga pintuan ay kusang nagkakandado, ang mga sasakyan ay ayaw umandar, at ang mga daan ay tila walang katapusan at bumabalik lamang sila sa harapan ng kanilang mansyon. Ang sumpa ay nakatali na rin sa kanila. Dumating ang pinakamadugo at nakakakilabot na gabi. Ang natitira na lamang ay ang 3 gwardya at silang 2. Nagpulong sila ni Diane at nagpasya silang magbantay ng maigi. Naglagay sila ng mga kandado, barikada at nakahanda ang mga armas. Ang bawat bintana ay nilagyan nila ng krus at banal na tubig na kanilang nakuha mula sa simbahan. Inakala nilang ligtas sila hanggang sa sumapit ang hating gabi. 12:00 ng gabi, biglang namatay ang lahat ng kuryente sa buong bahay. Ang tanging liwanag ay mula sa liwanag ng buwan na tumatagos sa mga bintana. Mula sa kwarto ni Uno, narinig nila ang pagtawa. Hindi ito ang tawa ng pambata. Ito ay malalim, garalgal at puno ng kasamaan. Nagugutom na ako. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Uno ng dahan-dahan. Lumabas ang anino nito, mas malaki kesa sa karaniwang bata. Ang bawat hakbang nito ay gumagawa ng tunog na parang mga kuko na kumakaskas sa semento. Ang unang gwardya na nakatayo sa hagdan ay sinalubong nito. Sa isang iglap, hinawakan ni Uno ang ulo ng lalaki at pinihit ito ng buong lakas hanggang sa maputol ang leeg habang nakarinig sila ng nakakabinging lagutok ng buto. Ang dugo ay tumalsik sa pader, mainit at mapula. Ang pangalawang gwardya ay binaril ito ng sunod-sunod, ngunit parang tubig lamang na tumatama sa bato ang mga bala. Lumapit si Uno, ibinuka ang kanyang bibig ng napakalaki, sapat upang lamunin ang buong katawan ng tao. At mula rito ay lumabas ang mahahabang galamay na parang ugat na pumasok sa bibig at ilong ng gwardya. Hinihigop ang kanilang dugo at kaluluwa hanggang sa matuyo itong parang tuyong dahon. Ang pangatlong gwardya na puno ng takot at nawawalan na ng bait ay tumakbo patungo sa pinto ng labas. Ngunit doon nakatayo ang iba pang anyo ni Uno. Marami sa kanila, iba't ibang laki at hugis. Lahat ay may parehong muka ng batang inampun nila. Ang sahig ay naging malagkit at mapula, parang lumulusong sila sa dagat ng dugo. Ang mga dingding ay gumagalaw, parang bituka ng isang dambuhalang hayop. Nakita ni Reggie at Diane mula sa silid ng kanilang tinatakbuhan ang panghuling sandali ng gwardya. Hinati ito sa gitna mula ulo hanggang paa gamit lamang ang mga kuko ni Uno. Ang dugo ay umagos sa sahig at umakyat sa mga pader, habang ang hangin ay napuno ng amoy ng bakal at nabubulok na karne. Si Uno ay nakatayo na ngayon sa gitna ng bulwagan. Nakapaligid ang mga katawan ng mga taong naglingkod sa kanila. Ang kanyang anyo ay nasa pinakakasuklam-suklam na estado. Ang kanyang taas ay umabot na sa 2 metro. Ang balat ay wala na. Tanging mga kalamnan at ugat lamang ang nakikita. Ang mga mata ay naglalabas ng usok na itim at mula sa kanyang likuran ay tumutubo ang mahahabang tinik at pakpak na parang sa paniki, ngunit gawa ito sa buto. Lumingon nito sa pinto kung saan nagtatago sina Diane at Reggie. Nanay? Ina? Bakit kayo nagtatago? Hindi niyo ba ako mahal? Inampun niyo ako, kaya akin na kayo. Nanginig ang buong katawan ni Reggie. Handa na siyang sumuko, ngunit hinawakan siya ni Diane ng mahigpit. Nakita ni Diane ang isang maliit na butas sa likod ng bintana, isang daanan palabas patungo sa bubong at sa matandang puno na malapit sa pader. Ito na ba ang katapusan natin? Humahagulgol na tanong ni Reggie. Hindi. Hindi ko hahayaang kainin tayo ng halimaw na to. Sagot ni Diane, puno ng galit at paninindigan. Gamitin natin ang dilim laban sa kanya. Siya ay makapangyarihan sa loob ng bahay na ito. Pero ang labas ay wala sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Habang abala si Uno sa paglalaro at pagkain sa mga labi ng mga tauhan, dahan-dahang binuksan ni Diane ang bintana. Ang hangin ay sobrang lamig at nararamdaman nila ang presensya ng libu-libong masasamang espiritu na sumasabay sa halimaw. Ang sahig ay nagsisimulang gumapang paitaas. Ang mga pader ay nagsara at ang mga ilaw ay kumukurap na parang mga mata na nakatingin. Narinig nilang sumigaw si Uno, isang sigaw na parang mula sa kailaliman ng lupa.
Naramdaman nilang hinahabol sila nito. Naramdaman ni Retchie ang mainit at mabahong hininga sa kanyang likuran at ang dulo ng matatalim na kuko ay dumampi na sa kanyang balat na nag-iwan ng markang lalong lumalalim. Sumigaw ang halimaw na ang boses ay umuugong sa buong paligid na parang lindol. Mabilis na tumalon sina Diane at Retchie mula sa bintana, paakyat sa madulas na bubong na basa na ng mga dugong tumatagas mula sa ibaba. Sa likuran nila, nakita nila ang anino ni Uno na lumalabas mula sa bintana, mas malaki, mas nakakatakot at puno ng puot. Ang mga braso nito ay humahaba, sinusubukang abutin ang kanilang mga paa gamit ang mga daliring parang mga ahas na itim. Mula sa bubong, tumalon sila papunta sa malaking puno at mula roon ay tumakbo sila patungo sa matibay na pader na naghihiwalay sa kanilang bahay at sa labas ng mundo. Sa bawat hakbang, naririnig nila ang pagbagsak at pagguho ng kanilang sariling bahay. Ang mga bintana ay sumasabog, ang mga ilaw ay nagiging apoy na kulay asul, at ang mga bato ay gumagalaw na parang buhay. Nang makatawid sila sa pader at makatapak sa kawilang panig, naramdaman nila ang matinding init at lamig na sabay-sabay. Ang huli nilang nakita bago sila tumakbo palayo ay ang mukha ni Uno na lumitaw sa pinakamataas na bintana ng mansyon. Ang mukha nito ay bumalik sa pagiging maamo at inosente, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanila, puno ng pangako at banta. Makikita niyo ulit ako sa inyong mga panaginip at sa bawat aninong makikita niyo sa dilim, hindi pa tapos ang laro. Tumakbo sina Diane at Retchie nang walang lingunan hanggang sa lumayo sila ng sapat at makahingi ng tulong. Nakaligtas sila. Sila lamang ang nakaligtas sa madugong gabing iyon. Nang bumalik ang mga otoridad at pulis, kinabukasan, nakita nila ang pangyayari na walang sino man na makakalimot. Ang buong mansyon ay puno ng dugo, mga napunit na katawan at mga bakas na matitinding pangyayari. Ngunit wala silang nakitang bata, hindi nila nakita si Uno. Nawala ito, parang nabura na lamang ito sa mukha ng mundo. Wala ring natagpo ang record o kasaysayan tungkol sa batang iyon. Ang bahay ampunan na pinanggalingan niya ay matagal nang sira at walang nakatira. Parang nilikha lamang siya para sa isang layunin. Pumasok sa buhay nila, wasakin ang lahat at mag-iwan ng sugat na hinding-hindi gagaling. Simula noon, hindi na muling umuwi sina Diane at Retchie sa mansyon na iyon. Ipinagbili nila ito sa halagang napakamura at lumipat sila sa ibang bansa. Subalit kahit saan sila magpunta, kahit gaano kalayo ang kanilang lakbayin, alam nilang hindi sila kailanman magiging ligtas. Dahil tuwing sasapit ang gabi, tuwing mamamayani ang katahimikan at tuwing makakakita sila ng isang anino na parang maliit na bata, naririnig nila ang boses na iyon, ang matamis na boses ni Uno na bumubulong sa kanilang tenga. "Nanay, nandito na ako. Nasa likod mo na." At sinasabing sa mga gabi kung kailan makapal ang ulap at madilim ang buwan, kung titingin ka sa bintana ng abandonadong mansyon sa paanan ng bundok, makikita mo pa rin ang maamong muka ng isang batang lalaki na naghihintay. Naghihintay ng bagong pamilyang magmamahal at taampon sa kanya, upang maulit muli ang madugo at nakakapangilabot na kwento. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawang kathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!